Ayan, hello, magandang araw po muli sa lahat. Ayan, marami akong nabili na squash blossom or yung bulaklak ng kalabasa sa Tagalog. Ayan, ewan ko lang kung lahat kumakain nito pero ito ay masarap. Ayan, inaalis itong mga nasa labas. Ayan, yung mga yan. Dahil makati daw yan kapag hindi inalis, sabi. At meron din dito sa loob na inaalis. Yan, kumbaga sa ng flower, ito yung tinatawag na stigma. Ayan, inaalis yung nasa loob na yan. Makati nga daw yan pag kaya yun nga, natutunan ko lang to sa nanay ko na yun nga, inaalis nga daw yun. Ewan ko lang po sa lahat kung yun ay talagang inaalis nga yan. So, masarap tong bulaklak ng kalabasa na to. At kahit nga saan ay pwede siyang ilahok or isama. Yung pong araw na to ay magluluto tayo ng bulanglang na may squash blossom or bulaklak ng kalabasa or edible flowers. Ayan. Itong bulaklak ng kalabasa na to, madaling masira. Madaling siyang lumata. Ayan o. Kaya kailangan kapag bumili tayo nito, lulutuin na natin kaagad. Hindi na siya pwedeng pagtagalin. Tapos, napakaganda ng kulay niya, no? Yellow na yellow. Ayan, magigisa na po tayo. Nagisa ko na ito ng ating bawang sibuyas, kamatis, tapos baboy. Yung baboy na pakuluan ko na. Hindi ko na siya tinosted para hindi siya tumigas. Ayan, nilagay ko na yung kalabasa. Tapos mag-a-add ako ang pantimpla ko ay bagoong na isda. Ayan, mga 2 kutsarang bagoong na isda. At pwede naman natin itong dagdagan kapag matabang. At nag-add ako ng 2 basong tubig at tinakpan natin. Ayan, para mas madali siyang lumambot. At meron tayong isasama pa na ibang gulay. Ito yung tinatawag na bataw. Ang bataw kasama siya sa yung kantang Bahay Kubo, 'di ba? May doon, may bataw. Sitaw, bataw, patani. 'Yon, itong bataw na to, inaalis lang yung mga dulo, ayan. Tawag namin diyan ay sungot. Pero yung dulo, ayan, inaalis. Yung matigas kasi. At pwede din natin tong hatiin. Ayan, kapag yung parang magulang na siya, yung medyo matigas. Ayan, tapos naalis na natin yung mga dulo niya. Ganito na lang siya. Hindi ko na siya puputol-putulin. Hugasan na lang muna bago natin isama. Ayan, isasama na natin doon sa ating kalabasa. Kasi hindi naman din sandali lang din naman tong maluto. Ayan, halu-haluin natin ulit yung ating kalabasa at bataw. Ako na ng sili. Yung sili ay hinati ko sa gitna. Kasi minsan may mga sili nga na hindi walang anghang. Kaya hinati ko na lang sa gitna para masiguro na lalasas siya doon sa ating gulay. So yung sili naman po ay optional lang din naman. Doon sa hindi mahilig magsili ay pwede namang wala na yung sili. Ayan, halu-haluin na lang ulit natin para magkapantay-pantay yung kanyang pagkakaluto. Ayan, malambot na yung ating mga gulay. Ilalagay ko na yung ating bulaklak ng kalabasa. Panghuli na tong bulaklak ng kalabasa dahil nga mabilis lang tong maluto. Pagkulo lang ng isang kulo ay luto na. Ayan, tinakpan ko para mas madali siyang malanta. Ayan, pwede na to. Halu-haluin lang natin. At luto na tong ating bulaklak ng kalabasa. Ayan, napakasarap nito. Doon sa mahihilig sa gulay dyan ay talagang ma-appreciate itong ganitong luto. Ayan, napakakulay niya. Ang ganda ng kulay. Yellow green. Ayan, ang sarap ng ating bulanglang ngayong araw na to. Maraming salamat po sa lahat po ng sumama hanggang sa dulo.
Maraming salamat po sa mga napasilip na padaan sa ating munting channel. Thank you so much. Ayan, kain na po tayo. Luto na po ang ating bulanglang na gulay. See you on my next video. Bye!